Welcome to Donmar TV News Channel. Muling hinikayat ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mga Pilipino na magbabakuna na. Ito kasunod ng pagdating sa bansa ng karagdagang higit 2.8 milyong doses ng Sputnik V. Samantala, tiwala naman ng pamahalaan na maabot ang target na 54 milyong Pilipinong mabakunahan bago matapos ang taon. Inaasahang mas mapalalawak pa ang National Vaccination Program sa Pilipinas. Yan ay kasunod ng pagdating ng panibagong supply ng Sputnik V COVID-19 vaccine sa bansa mula sa Russia na nasa higit 2.8 million doses. Kagabi mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang nanguna sa pagsalubong dito kasama ang iba pang matataas na opisyal tulad ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., DILG Secretary Eduardo Año at Russian Federation Ambassador to the Philippines Marat Pavlov. Sa kanyang talumpati, lubos ang pasasalamat ng presidente sa Russia dahil sa tuloy-tuloy nitong suporta sa Pilipinas lalo na ngayong may pandemic. Maging ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, kinilala rin niya dahil sa mga pagsisikap nito sa pagbabakuna sa ating mga kababayan. I deeply appreciate Russia's efforts in fostering cooperation in various areas, including the fight against COVID-19. Furthermore, I acknowledge the strong efforts of the Department of Health, Department of Foreign Affairs, the National Task Force against COVID-19, and other institutional partners for ensuring steady supply of vaccine in this country. Kasabay nito, may paalala rin si Pangulong Duterte para sa taong bayan, lalo pat may pagluluwag na ngayon sa mga patakaran sa ilang panig ng bansa. I appeal to all our kababayans to cooperate and do their part to help overcome this pandemic. The government cannot do this alone, and we need your active participation by getting vaccinated and strictly following the minimum health standards. Ayon kay Secretary Galvez, tiwala siyang maaabot ng Pilipinas ang population protection ngayong taon, lalo na sa Metro Manila na malapit ang mag-100% ang pagbabakuna sa eligible population. Habang si Secretary Año naungkat ang iba pang hakbang ng pamahalaan kontra COVID-19 at kanyang binigyang diin na isusulong pa rin ng DILG ang nauna nilang panukala na no vaccine, no subsidy para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Patuloy na nag-iikot sa iba't ibang panig ng bansa sa mga nakalipas na araw ang ilan sa mga presidential aspirant para sa halalan sa susunod na taon. Si Vice President Leni Robredo ay nagtungo sa Negros Occidental habang si Action Democratico Standard Bearer at Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso naman ay sa probinsya ng Cebu. Dumaan ang caravan ni Robredo sa Bacolod Silay Airport papuntang Daroin sa Talisay, Negros Occidental, kung saan tinatayag na sa 1,000 sasakyan ang sumali. Samantala si Moreno naman at ang kanyang team ay sinamahan ni Cebu Representative Pablo John Garcia sa pag-iikot sa Barili at Dumanhog bago nagpunta sa Molbol. Samantala, marami rin ang lumahok sa mga caravan at motorcade na isinagawa ng mga taga-suporta ni dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa iba't ibang panig ng bansa. Kaugnay pa rin, mainit din ang naging pagtanggap ng supporters at mga local officials dito naman sa grupo ni Presidential Aspirant Panfilo Ping Lacson dyan sa lalawigan ng Cavite at Laguna, partikular sa isinagawang in-person meeting dyan sa bahagi ng Carmona at Cabuyao sa Laguna. Dito ay hinarap naman ni Lacson ang kanyang plataforma para sa gobyerno na nakaangkla sa Budget Reform Advocacy for Village Empowerment, o yung tinatawag niyang BRAVE Policy Agenda. Kabilang sa mga dumalo sa naturang aktibidad ay mga city at municipal mayors ng naturang lalawigan. Mahigpit naman yung pinairal ng mga patakaran ng kanilang organizers para sa standard national and local public health protocols sa pagsusot ng face mask, physical distancing ng mga participants para maiwasan ang hawaan ng COVID-19. Una sa ating topic, ito pong hamon ni Senador Manny Pacquiao ng face-to-face debate. At handa daw siya na harapin ang mga kalaban niya dito sa Pampanguluhan sa 2022. Maging si dating Senador Bongbong Marcos, sinahamon din niya at siya daw ay nakaprepare dito sa debating ito. Yan ho ang sinasabi. Pangalawa ng ating maging topic ay ito pong may kaugnayan dito sa sinasabi po ng kampo naman ni Mayor Isko Moreno na ginagaya daw ng ibang kandidato ang kanilang mga idea. So, yan po ang ating pag-usapan ngayon. Tulad po na sinabi ko, hinahamon po ni Senador Pacquiao ng debate at siya daw ay nakahanda na. Huwag daw yung online. Hindi daw siya papasok dito kung hindi niya alam ang kanyang gagawin. Yan ang sinasabi. Ibig sabihin, nakaprepare daw siya para ho sa Pampanguluhan at anuman na maging topic dito sa regular na ginagawa na debate kapag merong presidential or national election na ginagawa ng COMELEC at ng pribadong sektor. Maging si dating Senador Bongbong Marcos ay ayaw daw niyang harapin. So yan po yung hamon nitong kampot mismo ni Senador Pacquiao. Kaya't alam ko na magre-react kayo dito, magko-comment kayo rito at okay lang kung ano po ang inyong pananaw dito.
Kaya ba ni Manny Pacquiao na makipagdebate? Meron bang sapat na kaalaman talaga si Manny para sa debate at mga programa para sa national government at para sa ating lahat? Kasi po sa debate na ini-sponsor ng COMELEC, diyan po malalaman natin ang magandang plataforma o kung sino may magandang programa para sa bayan at kung ano ang kailang pwedeng magawa sa maraming mga problema kinakaharap ng ating bansa, ekonomiya, pandemya, peace and order, okay, graft and corruption, krimen, at illegal drugs, at marami pang iba. Pag inisa-isawa natin talagang marami yan. Dito natin masusubukan kung nakaprepare at merong alam ang isang candidate para ho pangasiwaan, pangunahan ang ating bansa sa maraming kinakaharap na problema. Kahit na anong ginawa ng Duterte administration ngayon, hindi niya tapos, marami pa rin problema na dapat ituloy at labanan. Lalo na ho yung pag-develop at kaunlaran, katahimikan ng bansa. So itong hamon po ni Pacquiao na ito na ayaw niya ng online, ibig sabihin face-to-face, kasi ho pinag-uusapan ngayon kung pwede ba ang online or face-to-face, sabi nila baka hindi dahil nga sa may COVID. Pero ayaw niya yon. Gusto face-to-face talaga, parang kayang-kaya niyang harapin kung sila'y 6 o 5, kung ilan man, ang magiging official candidate for president ng iba-ibang political party. So, kayo na po bahala kung kayo po ay naniniwala. Ano po inyong masasabi dyan? Malaya po kayo makapag-comment, react dito sa isyong ito. Kahit si Marcos, hinahamon niya. Wow, tingnan natin. Kasi nga sa debate, dito natin malalaman ang merong alam, ang nakapaghanda, merong kakayanan. Kaya atin pong abangan ang susunod na mga maaaring mangyari. Definitely mangyayari po ang debate. Isa hanggang 2, baka nga makatatlo pa, conforme sa oras, kung available ang mga kandidato sa papalapit po na eleksyon. Okay? So, pansamantala, yung pangalawang topic naman natin ay itong may kaugnayan sa sinasabi ko nga na pinapalabas ng kampo ni Isko Moreno na ang kanilang mga idea ay ginagaya daw ng ibang kandidato. Wow! Yan po ang dating. Parang pinapalabas nila yung idea ni Moreno tungkol dun sa pagkat ng oil, yung excise tax tungkol sa fuel para bumaba ang langis. Eh, ginaya daw ito ni Marcos. At yun din daw ang idea ni Marcos. Okay? So, naipaliwanag na sa magkabilang panig dahil hindi naman. Dahil nga ang mga problema ng bansa ay marami. At kahit sino ang panggaling ng mga idea, hindi maiwasang magkaparehas. Kung hindi man 100%, 50% nakakapares ang idea, pero natural lang yun. Kasi ang problema naman ng bansa ay dapat talagang harapin ng kandidato. Pero hindi ibig sabihin nagkaparehas, ginagaya na. May pagkayabang ang dating, parang ganon. Ito, meron na namang isa. Ginagaya din daw po ng kampo ni Leni Robredo, ng pangalawang Pangulo, ang idea at yung jingle naman, yung mga, alam mo na, yung mga background habang nagmo-motorcade o kung ano man sinasabi ni Mayor, dati, ginagaya din daw ni Leni Robredo. Kasi nauna daw nagsabing, ako si Isko, ako si Moreno, parang gano'n. Ngayon daw ginagaya, ako si Leni, ako si Robredo, mga gano'n. So, talagang pili-pilit na i-establish, ini-establish ng kampo ni Moreno na sila lang yung matalino. Sila lang yung magaling. Sila lang yung mayroong idea. Kaya ako nakapagtataka, ano ba itong pinasok ng, ano bang feeling nitong kampo ni Moreno? Ha? Pagalingan? O payabangan? Kasi ako po naniniwala, mas maraming idea, mas maraming programa, mas maganda. Pero hindi naman ibig sabihin na mayroong proposal ang ibang kandidato at political party, sasabihin ginagaya na. Eh mali mo, hindi, isa umpisa lang yung parang magkaparehas, pero ang laman at saka yung gagawin ay iba naman. So paano nang gagaya? So sana huwag ilutang yung kayabangan. Ako sa lahat na ayaw ko yung mayabang na kandidato eh. Yung mayabang na kampo, nakala mo kung sino. Eh eleksyon pa lang eh. Wala pa nga eleksyon. Operation pakilala pa lang, masyado kayo nagpapakilala na. Kailangan ilatag nyo ang inyong mga solusyon sa problema at huwag niyong haluan ng kayabangan at pagmamalaking kayo ay matalino. Kayo ay mayroong exclusive na idea sa lahat ng problema. Kalokohan yan. Alam mo, Mayor, hindi mo kita nakakausap. Pag hindi tumigil itong mga tao mo ng ganitong asta o ganitong style, ito yung magpapahina sa'yo. Ito yung makakasira sa'yo. Tandaan mo ang sinasabi ko, Mayor. Hindi ako bago sa isyu ng politika. Pag hindi mo na kontrol itong mga tao mo na kung maggagawa, akala mo napakatatalino, ito ang sisira sa'yo. Ako, diretsahan ako magsalita. Wala naman akong business interest sa inyo eh. Wala naman akong kailangan sa inyo eh. Sinasabi ko lang yung totoo. Dahil ayaw na ayaw ko na pinagyayabangan ng taong bayan. Ayaw na ayaw ko na yung payabangan ang ilulutang. Ang kailangan solusyon. Hindi makukuha ang problema ng bansa sa payabangan. At puro ngawa na hindi naman dapat. Kung pupokus po kayo sa totoong problema ng bansa at kung anong solusyon, mas katanggap-tanggap. Pero yung bawat galaw ng kabila, sinisilip. Bawat galaw ng kabila, sasabihin nyo, ginaya kayo, ninakawan kayo ng idea. Ano yun? Meron bang monopoly sa idea? Walang monopoly sa talino. Walang monopoly ang problema ng bayan. Lahat ito'y dapat pinagtutulong-tulungan. Bakit ang piling nitong kampong ito ay sila lang ang matalino at sila lang ang may idea? Ano kayo, hilo? 110 million ng Pilipino, lahat yan may kanya-kanyang idea. Lahat yan ay dapat nire-respeto ang idea. Huwag mong sabihin sa inyo galing, kinokopyahan kayo. At ako'y naniniwala, alam ni Mayor Isko itong ginagawa ng mga tao niya. Alam mo bakit? Kasi hindi niya pinagsasabihan eh. Continuous yung mga batikos nila
continuous yung mga propagandang sila, inilulutang nila, sila napakagaling at sila ang kinukuha ng idea. Kalokohan. Inuulit ko ang sinabi ko, wala akong interest kay Mayor ng anuman, wala akong business kay Mayor kung anuman. Politika ito at mag-eleksyon kung makandidato ka. Pag hindi mo kinontrol itong mga tao mo ang yayabang ng dating, ito ang maghuhulog sa'yo. Sila yung makakasira sa'yo. Kaya nga hanggang ngayon, hindi ka makabuo ng senatorial candidate. Yung iba nga, maalis pa eh. Kasi iba yung galawan mo. Iba. Yung kabataan mo sa politika, dahil ikaw naman ay galing lang sa local, bigla ka nag-ambisyong national, akala mo ganun kadali. Ultimong taga-tondo, ayaw sa'yo eh. Ultimong mga ibang taga-tondo nasa ibang kandidato kasi nga iba yung galawan mo, Mayor. At sinamahan ka pa naman nakapaligid sa'yo na maliban sa personal agenda, may mga kayabangan na dating. Pasensya ka na, may pagka-personal kasi diretso akong magsalita. Dahil itong politika sa Pilipinas, masyadong seryoso. Malaki ang problema ng bayan. Kaya hindi kailangan ang hangin sa katawan.